patuloy na maging kalugod-lugod ang aming buhay para sa inyo. At ang kagalangan ng Lord ay buhos sa amin ang pisikal na pagkapala, naging malusog na pangatawan at guidance sa protection sa aming mga pinansyal na pangailangan, O Lord. Alam nila ang aming mga kaibigan, O Lord, mga pinansyal, alam mo namin Panginoon, na hindi ka rin papabayaan sa pagkakalong nito. Kasi mga buhay spiritual, nabibigyan niyo, O Lord, ang aming buhay mightily para sa inyong gawain na kami pa nagpatuloy lumago araw-araw at gawin, Lord, aming buhay araw-araw. Salamat, O Lord, sa inyong na pag-ibig sa amin at aming dalangin din, O Lord, na ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, nakamaarating kami na maayos sa aming mga kanya-kanyang tala. Salamat, O Lord, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at para sa ating lahat at itaas sa ating kalagmay. Naway lubusad kayo pamarali ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin nawa ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Nasa kasalanan, buhay naman tayo para sa Diyos sa pakipag-isa kay Kristo. Huwag pagaliin ang kasalanan para hindi tayo maalipin ito. Diba? Kung nag-aalis sa iyo kung pagkakasala, di ba? Ayun ang palagi mong gagawin pag nasanay ka na. Kaya dapat natin pagkaliin yung kasalanan sa buhay natin. Huwag magpailalim sa kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan. Sabi sa verse 13, di ba? Yung ating buong katawan, prone sa kasalanan yan eh. Di ba? Tama ba yung ating ngayon? Panahon ngayon? Yung bawat parte ng ating katawan, dapat gamitin natin ito para sa nakaluwalhati ng ating Panginoon. Diba yung ating mata? Ating mata, pag tayo nakakita ng sexy, di ba? Mga cleavage, di ba? Mga kabataang lalaki dyan, mga kalalaki dyan. Dapat ano lang, wow lang. Wag, wow, wow, wow. Di ba? Palagi ito ng mga sexy. Wow, yun. Pag wow, paghanga lang yun. Pero pag wow na, ano na yun? Ahalaya na yun. Ano na yun? Manyakis na yun. Yun, dapat. Saka yung kamay natin, di ba? Ang kamay natin, mga kamay natin, dapat ginagamit natin ito para sa ano? Kapurihan sa Panginoon. Kung dati ang kamay mo, mananakaw, di ba? Nanggugulpe, nananakit. Di ba? At dapat ang kamay natin ay ginagamit natin sa pagtulong. Kung dati ang puso mo ay mapagmahal sa pera, di ba? Ngayon, priority mo na ang Diyos, di ba? Lagi ka nang nauuhaw sa gawain ng Panginoon, lagi ka na excited sa gawain ng Panginoon. Hindi ka na makasarili. Hindi mo na inuuna yung ibang bagay. Puro Panginoon na palagi inuuna sa buhay mo. Yung ating paa, di ba? Yung ating paa. Nakamaran sa gawain ng Panginoon, di ba? Pero pag sa mga outing, mga excursion, party-party, di ba kung saan nakarating? Pero pag sa gawain ng Panginoon, di ba? Di ba, tamad? Pag sa mga pistahan, ang bilis. Pero pag mga sa gawain sa simbahan, wala. Laging late pa. Yun. Ayun lang sa over the power of sin. Ang pangatlo, yung over the temptation of sin. Ang temptation, yung mga tukso sa kasalanan, di ba? Mga tukso. Doon yung nagkatanga, di ba? Kung tukso, layuan mo ako. Tama ba yun? Tayo ang tukso na layo sa atin. Pag-abig na glory, at palapangan natin Panginoon.